Ano ba magiging epekto sa Pilipinas? Positibo ba, negatibo? Doon sa ipinataw na 17% ng US government sa Pilipinas. Sa 10 bansa kasi mukhang kasama po ang Pilipinas. Ito ba, may positibong epekto ba sa ating bansa ito? Bilang, alam mo naman, napakarami nating OFW na nandun. At kung tayo halimbawa importer o exporter, ano ba pakinabang nito? Ang chief economist, ako ito, lagi natin ito naaabuso, Nelson, ano ha? Buti na lamang hindi naniningil eh. Si Sir Michael Rocafort, siya po ang chief economist ng RCBC. Mautangan yan. Oo nga, maraming pera ito. Sir Michael, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Sir Michael, kamusta? Magandang hapon po. Magandang hapon po, Mr. Jen, Mr. Nelson, at sa inyong mga taga-subaybay po. Nako, kamusta na po ang RCBC? Okay naman po. Business as usual. Ganon. Kliyente ka ba nila? Kliyente ka ba nila? Nasa kabila pa ako. Nako, mamaya, pag-usapan natin. Maganda. Ganun ba? Oo. Meron akong isasuggest sa'yo. What, ikaw ba? Ano ng RCBC? Oo. Ganun ba? Yes. Hindi mo man lang sinishare sa akin. Isa ako sa may-ari niyan. Sir Michael, anyway, gusto natin unang malaman ay ito hong ipinataw na 17% sa announcement po ni President Donald Trump. Kayo po bilang ekonomista, negosyante, anong tingin nyo rito? Positibo ba ito o negatibo sa ating bansa? Negatibo kasi tataas po bigla yung presyo ng in-export natin sa Amerika. No? 17% dagdag. No? Paano na lang yung kung ang mga exporter very competitive, manipis yung tubo, di kakainin ka agad yun ng although wish po yun lahat po ng ini-import ng Amerika ngayon lagyan nila ng buwis. No? Halos lahat po ng bansa buong mundo mula nung April 2. Yung 17%, that is one of the lowest sa lagay na yan dito sa ASEAN at Asia. Pinakababa po 10% sa Singapore. Yun po yung minimum na sinet ni Trump Yung pinakamataas yung Cambodia 49%, Vietnam 46%, grabe. China 34%, yung Japan 24%, yung ibang ASEAN countries karamihan more than 30%. Ayun yung dagdag. Pero plus ano po yan, effective po yan yung 10% effective no Sabado. Etong Lunes effective yung lahat po ng medyo mataas, no? Kaya sino ba magbabayad po niyan? Yung mga nasa Amerika, yung mga bibili. Pagka nagbayad sila sa counter, papataw yung buwis sa kanila. No? Kasi parang dinidiscourage kasi ni Trump na ano ba yung niya dito, yung kumbaga yung layunin niya, no? Para i-discourage yung mga Amerikano na import from other countries. At doon na lang i-produce sa Amerika. Doon na lang yung facilities ng yung mga investors at doon yung mga trabaho malilika. Yun po kasi yung promise ni Trump. Sabi niya it's like a bitter medicine, ganon. Parang di ba, parang sakripisyo ang mangyayari. Magbabayad syempre kasi ang layunin nito, kikita talaga yung Amerika. Pero Sir Michael, bakit parang maraming Amerikano tutol? Mukhang sila mismo nagagalit. May nagrarally pa rin ngayon sa Amerika dahil dito Sila po kasi magbabayad. Oo. Sige, itong punteriya dapat yung mga bansang China, yung mga kung saan napupunta yung mga trabaho, no? Ngayon, imbis na parusahan yung mga bansa na kung saan napunta yung mga maraming trabaho, saan namimili ng maraming Amerika, no? Yung may trade deficit sila marami silang ini-import sa mga bansa around the world biglang ang mapaparusahan yung mga consumers sa Amerika, at mga negosyo na mag-import at yung mamimili ng imported. Punta kayo sa mga tindahan sa Amerika, yung mga damit, sapatos, mga gamit sa bahay. Karamihan dyan, made in China, made in Vietnam, outside the US. Kaya nga, may mga panayam din po ako sa mga exporter, mga nakaarang araw. Sige, nagtaas nga sila. No, ang feedback po nila ganito. Papoproduce ba nila basta-basta sa Amerika yan, yung mga yan? Parang hindi Kasi malayo talaga yung diferensya Kahit magpataw sila ng buwis, mag-import sila. Dahil mahal ang labor, mahal ang renta, yung overhead.
yung cost of living and operation, yung mga produkto na yan, yung mga damit, sapatos, yung mga gamit sa bahay na binanggit natin. No? Kaya, yun, they would just pay up. Ang magbabayad niyan, malamang ipapasa sa mga consumer ng mga Amerikano rin. Tama. Sabi ni Trump, ang dami-dami kinikita ng Amerika dahil dito. Ang magbabayad dyan, yung mga mamamayan nila. Imbis naman yung mga bansa na dapat i-penalize sila. Na-penalize yung mga Amerikano na nagtatangkilik sa mga produktong imported. Kaya tataas po yung inflation nila. Kaya pala Sir Mike, ang sabi niya, yung aking mga sabi nila, Jen, kung dati yung mga apparels binibili na doon mura, ngayon daw talagang sumipa ang presyo, lalo yung sapatos, yung mga signature bags, at saka yung mga damit. Grabe daw po ang tinaas kasi lahat pala yon puro made in Vietnam, made in China, made in ganito, in ganyan. Ganun daw ho ang sitwasyon ngayon doon, Sir Michael? Opo, kung tulad yan, made in Vietnam yung mga gamit, no? Opo. 46% po kagad yan. Yung mga sapatos. Marami po kasi sapatos na around the world, galing lala sa pag in-export sa US, galing Vietnam. Mga apparel, mga big names, mga big brands. Tama. Tapos yung mga iPhone, karamihan yan, China. Kaya nga iba nilipat nila sa India. 34% na dagdag yun na buwis. Sasakit yung ulo talaga ng may problema na nga po sa inflation, dadagdagan pa po yan. Bago pa man yung for the past 3 years nung nag-Russia Ukraine war. Kaya magagalit yung mga Amerikano, tataas yung inflation. Kaya buong mundo, ang implikasyon niya, babagal. Kasi magagantihan po yan. Noong March 4 pa lang, yung unang wave ng pagtaas ng import tariff ni Trump, pinatawan ng 25% import tariff yung Canada. Opo. Mga kaibigan niya yan Mexico, 25%. Yung China, dinagdagan niya. Ngayon, pinalize sila, 34%. Kaya siyempre, itong mga bansa na to, nagulat yung mga nasa Canada. Sabi, sige, kung pinatawan sila, 1:1 yan. Retaliatory in nature. Sige, pinatawan nyo kami 25%. Kami rin, naman kanina, papatawan din namin yung US ng 25% kung mag-import ng mga produkto galing sa US. Ang haba ng border niyan Magkatabi lang So marami ring in-import sila sa isa't isa. So, magmamahal din from the point of view of the Canadians. Kasi kung mag-import sila from the US, 25% tinapatan lang yung pinataw ni Trump. So kawawa yung mga mamamayan nila. Talo pareho yung mga mamamayan nila. Sa Mexico, ganun din. Opo. Sir Michael, si Nelson po. Nelson. Kaya nga yung iba ay sinasabi, lalo na sa Singapore dyan, sabi ng mga expert doon, mukhang nagsimula si Trump ng trade war, world. Pambuong mundo na trade war dahil sa gantihan na ito, paano natin kasi yung Pilipino, yung developing country, paano gagawin natin dito, Sir Mike, para kasi pagka trade war, maliliit ang kawawa, katulad ng Pilipinas. Opo, parang ang formula naman po kasi nila, kung malaki masyado yung in-import nila sa isang bansa, yung trade deficit, kumbaga, mas marami yung ini-import nila kaysa in-export ng Amerika. Mas mataas yung, it turned out, mataas yung import tax nila, yung import tariff. Isa lang po yun, tariff or tax. Pareho lang po yun na charge sa mga ini-import. Kaya, yung mga maliliit na bansa, syempre, lalo na, kung napaka-competitive, maraming kompetensya from other countries, di ba, yung mga exporter natin. Tapos biglang manipis na yung profit margin na tinatawag, yung tubo. Maliit na. Makakadagdag pa yan. Kasi either of two things, malamang sa malamang, ipapasa po yan doon sa mga nabili. Sa mga consumer. Pag competitive naman po, kung may price war sa mga, yung ibang mga, yung mga from other countries, maybe yung mga ibang brands na nag-export din sa US, baka i-absorb nila. Dahil sa price competition, kung magtatawaran yan, yung mga big buyers doon, yung mga bumibili in bulk, baka i-absorb nila. Mababawasan yung tubo nila. Tapos, siyempre, hihina po yung negosyo. Demand and supply po yan. Pag mataas ang presyo, babagal ang demand. Yes. Sa atin, 17%. That is still 17%. May impact pa rin po yan. May price increase.
Pero talagang mas mararamdaman yan. Kasi yung mga hindi tayo masyado dependent sa exports yung ekonomiya natin. Compared to our neighboring countries sa Asia. Yes. Sila ang exports po nila ng goods. Goods lang naman po yung covered dito, yung mga merchandise. No? Eh yan, yung sa kanila, kumpara nyo sa exports natin, yung amount ng goods, 3 to 5 times higher po yung mga Thailand, yung mga Malaysia, Indonesia, Vietnam. Ganon kalaki yung export nila kasi mas mura doon, so mas masipag sila magbenta sa abroad kasi napoproduce sila mas mura, mas competitive eh. So tayo hindi masyado. Ang marami sa Pilipinas po na in-export natin services. Kasi yung OFW natin, trabaho, oo. hindi naman po covered ng trade war yun. Yes. Yung mga 40 billion yung OFW remittances. Yung ibang bansa yung ibang neighboring countries natin, wala sila niyan. Pinakamalaki India, sumunod Mexico, tapos China. $40 billion, we're number 4 in the world. Katunayan, yung sa remittances, pinakamalaking supplier po yung Pilipinas ng nurses sa buong mundo, 20% ng nurses sa buong mundo. Kasi aging po yung population sa buong mundo. Tapos, yung seafarers, yung mga nagbabarko, pinakamalaking source din po yung Pilipinas, 20 to 25%. Kaya, ayun, medyo naka-hedge tayo ng kahit papano, no? Hindi tayo masyado tatamaan dito ng mga karating bansa natin. Yung BPO, yun, hindi naman po covered yun. Whereas, that's earning about $39 billion per year. They were number 2 in the world na pinakamalaki sa BPO after India. Sa contact center, yung mga call center, that is 70 to 80% ng total BPO. Pinakamalaki po yung Pilipinas. Hindi po matalo-talo yung Pilipinas doon. Yung mga customer service, yung mga... kaya, ayan. Tapos yung pangatlo po na turismo. Nag-record tayo na $13 billion last year. Pero compared to our neighboring countries, maliit din po yan. Parang yung mga Thailand, mga higante sa turismo yan eh. Vietnam, Malaysia, Indonesia. Ano po sila? 3 to 5 times higher din. Parang doon sa merchandise rate. Kaya may low-hanging fruit yung tourism. Pwede pa po palaki. Yan. Yun. Pati yung merchandise exports, may opportunity na humahabol din tayo. Palakihin din natin yan. No? Sa pamamagitan ng kasi mga agricultural exports. Kasi yung agriculture natin, kailangan pa talaga i-automate yan. No? We still have yet to adapt the best technologies para ma-push yung output. Dadami yung local production at a lower cost at pwede tayong makapag-export na mas marami. Ganun din po sa manufacturing. So technology is the biggest equalizer. At yan, sa pamamagitan po, yung mga foreign direct investments na magdadala ng high-tech po dito, yung technology transfer. Yung mga highly automated. Kasi technology, that's the biggest equalizer eh. No? Yan po yung talaga yung magpapaangat sa atin. Magbuboost yung productivity, mapapababa yung cost. Tapos yung food security natin, matutulungan, no? Mabuboost yung local supply. At aabot po sa punto na makakapag-export pa po tayo. Tulad ng Israel. Ang Israel di ba? Dahil they use the best technology in the world, kahit yung Taiwan, yun. Ang ganda, tulad ng Israel, nakapag-export po yan ng prutas sa Europe. Kung pumunta po kayo doon, limited lang yung fertile land. Karamihan po doon, desierto, bato. So, ginamit nila yung teknolohiya, greenhouses. Ganun, yung mga GMO, higher yielding seeds. So they use the best technology. Kasi kasama rin sa national security nila yun overall eh. Kalaban nila yung mga karating bansa nila. So they really have to, pwede silang dun eh. May mga kaaway sila. So sa lahat ng aspeto, no? Kaya pati sa pagkain, agrikultura, superior din po sila pati sa ibang high-tech industries, no? Ganun din po yung Taiwan, di ba? Pansinin niyo, parang ganun pala. Pagka mayroong existential threat o may security threat, dahil they're best foot forward. They're always at their best. Kasi otherwise, matatalo sila eh. Kaya parang ganun pala yung leksyon doon. No? Although may ugnayan na po yung natin, mga bansa natin, no? Pagdating po sa ganyan. Kaya yun po yung pwede magpa-boost ng exports. Pero realistically, ito pong big picture, hihina po yung trade sa buong mundo. Dahil labis na mas mahal po yung tariff eh. Labis na mas matataas yung presyo yung mga export po ng, diba, yung sa Vietnam. Biglang 46% increase. Yan ang kikita dyan,
yung US government, sila yung ang binabandera ni Trump. No? Eh, syempre, babagal ang demand. Biglang tumaas yung presyo eh. Magtitipid yung mga buyer. Babagal ang trade worldwide kasi retaliatory. No? Dahil yung iba gumagante, 1:1. Diba? Sa China, sa Mexico, sa Canada. So, pati mga import po doon ng mga produktong galing Amerika, mahal. Tinapatan nila yung sinet ng US na 25%. No? Eh di magiging mahal din. Babagal po yung, at buong mundo po yung sakop niyan. Buong mundo yung reciprocal tariffs. No? Magkaka-trade war, lalo na yung ibang bansa na magre-retaliate. No? At babagal po yung world economic growth, yung GDP ng mundo, babagal na po. Kaya babagal yung investments. Siyempre, wait and see. Babagal, they will respond to the lower demand. Hihina din po yung mga expansion, yung mga new businesses, yung mga expansion projects, ganun din po yung mga global trade, babagal. Yung mga trabaho, babagal. No? Tapos, ayun, kaya, ano yan, mararamdaman natin yan. Halimbawa, yung mga exporter, di ba? Kung hina yung negosyo nila, pati yung siyempre, nagpo-produce yan based do sa demand. Kung hina yung demand, yung i-invest sila kakaunti, bababawasan. Yung kailangan nilang workers, bababawasan. Baka mag-lay off din sila. Lalo na yung mga bansa na napaka-dependent sa exports para sa major growth driver ng ekonomiya nila. Ayun po yung implikasyon ng babagal po talaga. Nakita na natin yan noong first Trump administration. China lang po yung pinuntiryan niya noon. Ngayon, buong mundo. Mapakaaway, mapakakampi, apektado kasi yun nga yung gusto mangyari ni Trump. Na ganun alam, nagkakagulo ang ramdam po sa bulsa to ng mga retirees kasi bagsak ang mga stocks sa buong mundo. Nga, laki daw ng sa Amerika ngayon. Sa ano ngayon, trade daw ng Amerika talagang bagsak. Ramdam po yung mga retirement fund, yung mga 401k, pati yung investment sa mga tao. Pero yung ganitong pagkakataon, Sir Michael, Nelson, ano ba, ito ba'y magbibigay ng potensyal sa produktong Pilipino? Kasi ang mga Pilipino sa Amerika, baka hindi na bumili ng imported, kundi pagdating dito, sa Pilipinas na natin gastusin yung pera natin, doon na lang tayo bumili. Posible bang maganda na maging epekto? May dynamics po na ganyan Kasi sayang din yung kung uuwi naman din sila, magbabalik pa doon lang natin bilhin yan. Kung babalik sila doon. Dali lang natin, bilhin tayo mamili para makatipid tayo. Kasi ganun tayo mga Pilipino pag nag-abroad Kung mas mura, ang dami nating mga kahon, mga bagahe. So, ganun din po yung mga mindset nila. So, kung bibili ka ng tsokolate sa Amerika, dito ka na sa Pilipinas bibili ng tsokolate, mas mura magiging sabihin, kung ganito pala, Sir Michael, magiging potential din ito kung ang produktong Pilipino ay pagagandahin natin ng quality, maayos, napakalaking potential po itong pangyayaring ito sa mundo ang nangginawa po nito ni President Trump. Well, paminsan may yan, nagki-create din yan ng pag may challenges, nagiging creative tayo Parang persado So yan, mababawasan, masyado kasi tayong dependent yung, halimbawa tayo, yung exports natin, di man po ganun kalaki compared to our neighboring countries. But we are exporting, our biggest export market is the US, 17% share. Ayun po yung in-export natin, sa sumo total na in-export natin, pinakamalaki po yung yung 17%. Kaya parang mapapaisip yung mga yung mga exporter natin, yung mga policy makers natin. Kailangan pala i-diversify natin yung markets. Mag-market din tayo sa ibang bansa. Marami na po free trade. Ayun nga po yung irony kasi wala po tayong free trade agreement sa US. Kaya parang sabi nga ng White House, kasi ang polisiya nila noong April 2, pag merong import tariff yung isang bansa sa buong mundo, may import tariff sila, tatapatan nila. Sabi ng White House, 34% daw po yung import taxes pag mamimili yung Pilipinas sa Amerika. Yung mga pinapasok po na goods on the average. Sabi na ni White House. Pero siyempre, yung ginawa nila, hindi naman nila tinapatan na 34%. Kalahati lang po, 17%. Kasi ayun ang irony. Because long-time allies tayo, tapos, ang Pilipinas naging colony, walang free trade agreement
between US and the Philippines. No? Kasi hindi natin masisiri kasi nung after independence, after World War II, may mga protectionist din kasi na mga pulisiya, mga Filipino First Policy. Kaya maaring yung iba doon, over the years and decades, naikarga po yung mga import taxes para maprotektahan po yung mga local industries. No? Kaya po yung nandoon yung 34% na sinasabi ni na Trump ng White House. No? Yung doon sa meron siyang pinakitang table eh. No? Wala kasi tayong free trade agreement. Isa sa possible solution yun, kung may free trade agreement, kasi dahil nga reciprocity yan, gantihan ng ginawa ni Trump, o kung napababa yun to close to zero, di mawawala rin yung 17% na mababawasan din eventually. Pero medyo matagal na proseso po yan free trade agreement At saka protectionist po yung US ngayon. Tignan natin pero marami pong bansa na gusto mag-negotiate sa Amerika. Parang ngayon din ang gusto ng Amerika, ibaba nyo yung pag kinakausap yung mga ibang bansa, merong nag-charge sila ng import taxes pagka nag-aangkat sila ng mga produkto galing Amerika. Sabi ng Amerika, babaan nyo yung mga import tax nyo. At mag-uusap tayo. Ganun kasi, ganun yung usapan nila sa mga ibang Asian countries. Parang ang grupo-grupo led by Malaysia yung mga ibang ASEAN countries Ganun na lang para madaling. Total, free trade na naman tayo ASEAN ASEAN China, ASEAN Japan. May GPEPA pa tayong separate sa Japan. ASEAN South Korea with Australia, New Zealand, with India. Mga free trade na tayo. Halos zero na yung import taxes pag nagte-trade tayo sa isa't isa dito sa ASEAN at sa Asia. No? Yung, halimbawa, itatira na lang po yung pag mag-import tayo sa mga kapwa nating ASEAN country or with China. At iba pa pong bansa dito sa Asia Pacific, no? Dito, in this side of the world. Yung bigas, 15%, napapaba po yun, di ba? From 35%. Yun na po yung isa sa mga konting natitira. Tama. At yung sa asukal, 5%. Yung iba po, malaya. Pamasahin, transport cost na lang. Okay. Kung mamimili ng mga sasakyan, iba produkto, yung mga marami mga made in China, made in Thailand, made in Indonesia. Pag bibili natin yun, wala nang import tax po yun. Ayun. Pero sa Amerika meron. Yun. Yung po yung yung sinabi ng White House, 34%. Wala pa tayo kasing free trade. Sir Michael, napaka-interesting nito. Sa isang araw, tawagan ulit namin kayo, mas mahaba-habang kwentuhan. Kasi gusto namin ipaunawa ito sa ating mga kababayan. Sir Michael, salamat po ng marami. Magandang hapon po sa inyo. Huwag kayong magsasawa sa amin Opo, maraming salamat din po sa inyo at sa inyo po mga taga-subaybay. Magandang hapon po. Salamat po at mabuhay po ang RCBC. Sige na Michael Ricaport, ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, ang atin pong nakapanayam.